sanang ibahagi yung kababalagang naranasan ko. Nangyari po ito kamakailan lang dito sa amin. Marami naman pong magkakalapit na bahay dito sa aming lugar. Pero hindi katulad sa Maynila na magkakadikit talaga. Minsan na ring naging maugong ang usap-usapan tungkol sa sinasabing aswang dito sa aming lugar. Ayon sa kumakalat na balita, ay mayroong nakitang isang taong walang anumang suot na damit sa isang bubungan ng bahay. Ang isang kwento naman ay sinasabing minsan nang nakasalubong ng isang taga roon ang aswang sa daan, na nung una ang pagkakatitig niya talaga dito ay isa lamang aso. Ngunit nang mismong makakasalubong na niya ito, ay nasa figura na iyon ng isang tao. At tulad ng unang napabalita, ito ay nakahubad at walang anumang saplot sa kanyang katawan, na animoy nanilimahid sa grasa. Iyan ang mga nagpapaikot-ikot na usap-usapan at balita sa lugar namin. Halos tumagal din ng mahigit isang buwan ang ukol sa aswang sa aming lugar. Ako naman, nung mga panahong iyon, ay binabaliwala ko lang at hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ang nasa isip ko pa nga noon ay baka naman lumalalang ang kwento dahil sa nagpasalin-salin na ito. Sa madaling salita, ay hindi talaga ako lubos na naniniwala sa mga naririnig ko. Lalo pa nga at yung sinasabing nakasalubong ang aswang ay lasing ng mga pagkakataon na mangyari iyon. Pero nang minsang galing ako sa trabaho, ay may kakaiba akong naramdaman habang naglalakad ako mag-isa pauwi sa amin. Gabing-gabi na nung mga oras na iyon. Pinilit kasi akong mag-overtime ng bisor ko. May madaraanan kasi akong madilim na bahagi na may mga puno pa sa magkabilang gilid ng daan. Kasalukuyan kong hawak noon yung cellphone ko para dagdag ilaw sa aking dinaraanan. Nang bigla na lang akong nagulat at muntik pa akong madulas sa isang bahagi na maputik. Sa kabutihang palad naman ay hindi ako tuluyang nawalan ng balanse at swerte namang nasaluko pa rin yung cellphone ko. Naramdaman ko yung nilalang na dumaan, bagaman napakabilis noon. Kaya nang makalampas na ako sa maputik na bahaging iyon ng daan, ay talaga namang nagtumali na ako. Nang sapiting ko yung bahay namin, ay humihingal talaga ako dahil sa kaba at pagod. Nang makapasok na ako sa bahay, ay naupo akong sandali at nagpahinga. Parang nawala na bigla yung gutom na nararamdaman ko habang papauwi. Nawalan ako ng ganang kumain. At paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung nangyari sa daanan. Nung huli ay hindi na talaga ako kumain pa. Nang datnan ako ng antok, ay nagpasya na akong pumasok ng aming silid upang matulog. Nang mga mag-aalauna na ng madaling araw, ay napabangon ako. Madalas ko namang ginagawa iyon. Dahil kung hindi ako naiihi, ay nauuhaw naman ako. Minsan pa nga, ay pareho ko itong ginagawa. Kung kaya, bumabangon talaga ako
mula sa pagkakahiga. Paglabas ko ng silid, ay tinungo ko yung aming kusina. Naisipan kong uminom na muna ng malamig na tubig bago magbanyo. Wala namang pintuan yung kusina namin. Tanging kortina lang ang pinakatakip ng maliit na pinto papunta roon. Nagdahan-dahan ako dahil sa ayaw kong magising ang mga anak at asawa ko. Ganon din yung biyanang kong babae. Lalo na at mababaw lang kung matulog ito. Na kapag nagising ay siguradong hindi na makakatulog pang muli. Kaya naging maingat ako at iniwasan ko talagang lumikha ng anumang ingay. Paghawi ko sa kurtina ng kusina ay napasigaw talaga ako nang may matamaan akong matigas at medyo bilugan na nang ibaling ko yung aking paningin doon ay nakita ko kung ano iyon. Ulo iyon ng isang aswang. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko ay nakakita ako ng aswang ng malapitan. Tao din ito at pamilyar pa nga sa akin. Basa ang buhok nito. Ang totoo ay hindi lamang ang buhok. Sa pagkakatingin ko sa kanya ay basa ang buong katawan nito. Ang kakaiba lang talaga sa kanya at masasabi kong hindi pang karaniwan ay yung kanyang mga mata at nguso na nakadagdag talaga ng takot sa akin. Nang tamaan ko ang ulo nito, bunga ng paghawi ko sa kurtina, ay mabilis naman itong kumilos palayo. Noong una ay hindi pa nga aswang ang unang pumasok sa isipan ko, kundi isang magnanakaw. Pero nang makita ko na ang itsura nito at dahil sa wala ring saplot tulad ng mga napapabalita sa aming lugar, kung kaya naisip kong marahil ay ito yung aswang na sinasabi nila. Mabilis itong tumalon doon sa may bintana na nooy nakabukas na. Kung kaya hindi na ako nagtaka pa kung saan ito dumaan. Ang palaisipan na lang sa akin ng mga oras na iyon ay kung paano niya iyon nabuksan. Pero nung mga sandaling iyon ay hindi muna ang tungkol doon ang binigyan ko ng ibayong pansin. Sinigurado ko na munang ligtas na ang buong mag-anak ko sa nilalang na iyon na pumasok sa aming tahanan. At tulad ng inaasahan ay nagising na nga ang aking biyanan, ang asawa ko at ang panganay naming anak. Na mag-usisa sila ay ikinuwento ko kung ano ang nangyari. Simula noon ay naging mas maingat pa kami. Sa kabutihang palad naman ay kusa na lang ring nawala ang bali-balita tungkol sa aswang na iyon. Ang hinala ko, marahil ay lumipat na rin ito ng ibang lugar. Naisip na rin niya marahil na masyado na siyang mainit doon sa aming lugar. Gabi-gabi kasi ay may mga nagpapatrolya ng mga tanod. Kung minsan pa nga ay may kasama pang mga pulis na rumoronda. Dahil po kasi sa hirap ng pamumuhay namin noon, kung kaya tumutulong po kami sa aming mga magulang para kumita ng pera. Kaya sa mura naming isipan noon ay talagang sanay na kami sa paghahanap buhay. Madalas ay naglalako kaming magkapatid ng kung ano-ano lang basta may mapagkakakitaan.
Minsan ay nangunguha kami ng tanim naming talbos ng kamote at pagkatapos ay iyon ang ilalako namin. Minsan naman, mga pechay at kangkong. Pero ang madalas naming ilako noon, natatandaan ko, ay yung banana Q. Malakas ang banana Q doon sa lugar namin. 5 piso lang noon ang isang stick. Malalaki ang saging namin at 3 ang laman sa isang tuhog. Kung kaya, sulit na sulit sila, hindi katulad ngayon. Minsan, habang naglalako kami ng paninda naming saging ng kapatid ko, ay medyo nagtaka kami. Dahil kakaiba yung araw na iyon. Halos wala kaming makitang mga tao na nasa lansangan. Tapos ang isa pang ipinagtaka namin ay nung mapadaan kami sa katabing barangay namin na nakakita kami ng mga banderitas gayong alam kong hindi pa naman kapistahan noon sa kanila. May mga banderitas pero walang tao na nasa labas. Ang totoo po, ng mga oras na iyon, ay talagang kinakabahan na ako at takang-taka. Di ko maisip kung ano ang nangyayari. Para akong naguguluhan. Pero ganun pa man, ay nagpatuloy pa rin kami magkapatid sa pagtitinda. Inilako pa rin namin yung aming banana Q at nagpatuloy sa pagsigaw. Noon lang namin naranasan iyon, na ilang oras na kaming naglalakad at sumisigaw, ay wala pa rin kaming benta. Dahil sa halos walang tao kaming makita na nasa labas. Ang akala ko ay ako lang ang nakakalata tungkol sa kakaibang nangyayari na iyon sa amin. Pero, ganun din pala ang kapatid ko. Katunayan, ay niyaya na niya akong umuwi at sinabing hindi niya raw gusto ang nangyayari. Pero nang mapatingin kami sa paligid namin, ay may mga taong nasa gilid na ng mga bahay. At unti-unti pang dumarami ang mga ito. Ngunit sa halip na ikatuwa namin iyon, ay mas nag-alala pa kami. Dahil sa paraan ng pagkakatitig nila sa amin, ay hindi naman yung aming paninda ang pakay nila, kundi kami mismong magkapatid na nagtitinginan pa sila sa isa't isa bago halos magkakasabay natitingin sa amin ni Janjan. Kaya nang makahanap kami ng pagkakataon ay hindi na talaga kami nagdalawang isip pa na tumakbo. Habang tumatagal kasi ay unti-unting nag-iiba ang kanilang mga itsura. Nagiging mas mabalasik at matatapang na nakakatakot talaga. Nararamdaman kong nagkakahulog pa noon yung ibang banana Q sa ginawa naming pagtakbo, pero di ko na iyon alintana pa. Naisip kong bahala na at ako na lang ang magpapaliwanag kay nanay. Nung una ay nararamdaman pa namin na kanila kaming sinusundan, pero kalaunan ay nawala din sila sa aming likuran. Pagdating namin ng bahay ay hindi namin pareho maipaliwanag ng kapatid ko kung ano talaga ang nangyari sa amin. Nagtataka kami kung paano napunta kami sa lugar na iyon na ang mga naninirahan ay mga aswang. At kung bakit ganon ang itsura ng mga dinaanan naming barangay. Para itong naging makaluma. Parang mga panahon ng lolo at lola namin. Para ba yung naging dekada 60 ang itsura. Pero kahit hirap kaming unawain ang nangyari sa aming magkapatid,
ay sinikap ko pa rin ipaliwanag iyon sa aming ina na kanya naman kaming pinaniwalaan at natatandaan ko pa nga niyakap niya kami ng maigpit at sinabihan niya kaming wag nang magpupunta malapit sa tibagan at kung saan naroon ang isang malaking puno ng balete. Isa po akong OFW. Nais ko lang po sanang ibahagi yung naging karanasan ko. Nangyari po ito nung minsan magbakasyon ako sa lugar ng nanay ko. Doon po sa Samar, taong 2016. Bali malapit po kasi ako sa mga kamag-anak niya. Lalong-lalo na sa kanyang kapatid na si Lolo Manoy. Chewing ko ito pero nakasanayan ko na natawagin ito ng Lolo Manoy. Malayo at talagang nakakapagod ang naging biyahe ko. Dahil sa Maribeles Bataan pa ako nang galing. Nais ko silang sorpresahin noon. Kaya hindi ko talaga ipinaalam na uuwi ako. Nang dumating ako doon ay paggabi na. Medyo binilisan ko ang aking paglalakad dahil sa ayaw kong abutan ako ng gabi sa daan. Kahit noon kasi ay may naririnig na akong mga kwento tungkol sa mga aswang. Medyo may kalayuan pa naman ang kanila Lolo Manoy mula sa highway. Kaya nang sinimulan ko na ang paglalakad ay halos hindi na ako nagpahinga pa. Tagaktak talaga ang pawis ko. Kahit na wala ng araw noong mga oras na iyon. Nang nangangalahati na ako, ay may naramdaman akong parang may sumusunod sa akin. Kaya, panay ang lingon ko sa aking likuran habang naglalakad. Maging sa magkaabila kong tagiliran ay panay din ang tingin ko. Naging mapagmatsyag ako. Nang unti-unti nang kumakalat yung dilim, ay kinuha ko na ang aking cellphone at binuksan ang flashlight. Yun lang ang tanging pangilaw ko. Hanggang sa matanaw ko na ang isang bahay sa unahan. Iyon na ang bahay nila Lolo Manoy. Kaya sumigla akong bigla. May pagmamadali kong tinakandaan papunta doon. Nang bigla na lang may humarang sa daraanan ko. Kaya nagulat talaga ako. At hindi ko na nagawang may hakbang pa ang aking mga paa. Isa iyong napakalaking baboy na kulay itim. Kung tutuusin, ay hindi naman talaga ako dapat na matakot. Dahil pamilyar ako sa mga native na baboy doon. Pero noong mga sandaling iyon, ay kakaiba talaga ang aking naramdaman. May kung ano na nagsasabi talaga sa akin na iyon ay hindi pangkaraniwan. At tuminto pa ito mismo sa gitna ng daan. At biglang tumingin sa akin. Idagdag pa na nagtatayuan din yung mga balahibo nito sa may gawing batok. At matindi ang paglalaway nito. Nanatili lang ako sa aking kinatatayuan noon, sir. Para kasing aatakihin ako nito kapag gumalaw pa ako. Kaya pinakiramdaman ko lang muna. Kahit na matinding takot na noon ang nararamdaman ko. Ngunit lubang di ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Nakarinig ako ng mga tunog. Hindi lang pala iisa ang baboy na iyon. At dahan-dahan silang natipon sa gitna ng daan. Na nakapagtatakang lahat ng mga ito ay sa akin nakatingin. Kung kaya, nung mismong puntong iyon, ay alam kong hindi talaga karaniwang baboy ang mga iyon. Sa sobrang takot na naramdaman ko, ay napapikit na lamang ako at napabulalas ng mga katagang, Diyos
ko. Ilang segundo ang lumipas nang mapansin kong wala namang nangyari na kung ano sa akin, ay dahan-dahan ko nang iminulat yung aking mga mata. At nagtaka ako kung saan na nagpunta ang mga ito. Wala na sila. Pero hindi ko man lang namalayan ang kanilang pag-alis. Hindi man lang ako nakarinig ng anumang ingay o kahit kaunting kaluskos. Nanatili pa ako ng ilang sandali sa aking kinatatayuan at nagpasalamat dahil sa walang nangyaring masama sa akin. Nang magpatuloy na ako sa paglalakad, ay mabilis ko nang tinahak yung daan. Dala na rin ng matinding takot, kung kaya nagmadali na talaga ako. Hanggang sa makarinig akong muli ng mga tunog. Sa pagkakataong iyon naman, ay malinaw sa akin kung sa anong uri ng hayop nagmumula yung tunog na iyon. At di nga ako nagkamali. Pagkat humarang naman sa daraanan ko ay isang malaking aso na kulay itim din. Na tulad sa baboy ay namumula rin ang mga mata nito at nakataas din ang mga balahibo sa gawin nitong batok. Na matindi rin ang paglalaway nito. Humarang ito sa daraanan ko na nakaangil. Ilang sandali pa ay biglang dumating isa-isa yung mga baboy. Kung kaya, nagsimula na namang kumabog yung dibdib ko. Nung mga sandaling iyon ay parang nawalan na ako ng pag-asa. Naisip kong marahil ay mapapahamak na ako nung oras na iyon. Hindi ko matagalan yung pagtitig sa kanila. Tuluyan na akong binalot ng matinding takot. Gusto ko noong sumigaw para humingi ng tulong, pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. At nang subukan kong iangat yung cellphone na hawak ko, ay nakapagtatakang hindi ko na rin maigalaw yung aking braso at kamay. Pati yung aking mga paa ay naramdaman kong bigla itong nanigas. Kaya muli na lamang akong pumikit. Parang hihimatay na ako sa sobrang kaba ng mga sandaling iyon. Hanggang sa makarinig ako ng tinig at sinabing ano raw ang ginagawa ko sa lugar na iyon. Pero hindi iyon sa Tagalog sinalita kundi sa waray. Kaya bigla ako nagmulat ng aking mga mata at tumambad sa akin ang isang matandang babae na may hawak pang tungkod. At di ko na nakita yung malaking aso, pero yung mga baboy ay naroon pa rin. Gusto ko sanang sagutin yung kanyang tanong pero tanging mata lang ang naigagalaw ko. Wala pa ring boses na lumalabas sa akin. Muli itong nagsalita at sinabing umalis raw ako sa kanilang lugar pagkat ayaw nilang mayroong ibang tao na pumupunta doon. Nang marinig ko iyon ay napaisip ako pagkat ang buong akala ko ay iyon na yung bahay nila Lolo Manoy. Pero lumalabas, base na rin sa mga sinasabi ng matanda, ay hindi pala iyon. Na mali pala ako ng daan at yung napuntahan ko pala ay nayon ng mga aswang. Bilang panghuli ay sinabi pa sa akin ng matanda na bumalik na ako kung ayaw kong tuluyang makatay nila. At nang ikilos ko na ang aking mga paa, ay nagawa ko nang maigalaw ang mga ito. Mabilis kong tinahak ang daan pabalik. Naisip kong bumalik na mismo doon sa highway at magpasundo na sa kanila Lolo Manoy. Nang nasa highway na ako, ay tinawagan ko na ang pinsan kong si Celia, anak ito ni Lolo Manoy. Nang kanya akong tanungin kung nasaan ako, ay nagulat pa siya. Nang sabihin kong nasa highway ako
at naroon na sa probinsya. Kaya kahit paano ay nagawa ko pa rin namang masurpresa sila. Narinig kong pati si Lolo Manoy ay nagulat nang malamang umuwi ako. Pero may pag-aalala sa kanyang tinig. Hinintay ko sila sa gilid ng malaking daan. Habang naroon ako ay naramdaman kong parang nanghihina ako. Nagsimula na ring manakit yung ulo ko, maging yung aking sikmura, hanggang sa tuluyan na akong magsuka. Ang akala ko nung una ay dala lamang iyon ng matinding takot na naranasan ko. Pero nang dumating na sila Lolo Manoy, ay doon ko nalaman na kagagawan pala iyon ng mga aswang. Buti na lang at marunong si Lolo Manoy. Isa kasi itong manggagamot. Kanya akong pinahira ng langis at may iniusan. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ko. Pagdating namin sa kanilang bahay, ay sinabi nila sa akin na buti at yun lang ang ginawa ng mga aswang at hindi ako nilapa. Kung nagkataon daw, ay wala silang kaalam-alam na ganun na ang nangyari sa akin, pagkat wala nga akong sinabihan na ako ay uuwi. Ang buong akala ko ay tapos na yung aking kalbaryo. Pero nung mga madaling araw, habang natutulog kami, ay bigla akong nagising sa lakas ng pagkalabog sa bubungan. Para iyong malaking bato na inihagi sa bubong dahil sa sobrang lakas. Napabalikwas talaga ako at naalimpungatan. Di nagtagal ay narinig ko na ang boses ni Lolo Manoy at nung asawa ni Celia na si Erning. Parang mayroon silang kaaway. Narinig kong lumabas ng bahay si Lolo Manoy at may sinisigawan ito doon sa bubong. Kung sa Tagalog pa ay sinabi nito na wala na naman daw magawang matino ang mga wakwak at napili pa umano ang kanyang anak na aswangin. Kasalukuyang kasing buntis noon si Celia. 6 na buwan na ang kanyang ipinagdadalang tao at malaki na ang kanyang tiyan. Narinig kong parang mayroong tumakbo doon sa may bubong na nagmamadali at biglang tumalon. Dinig ko pa nga ang lakas noon nung bumagsak sa lupa at nagkaroon pa ng habulan. Muli kong narinig na sumigaw si Lolo Manoy at sinabing traitor umano ang mga ito. Nang pumasok na ito sa bahay ay nalaman kong makailang ulit na pala silang ginagambala ng mga aswang dahil gustong kunin si Celia at yung ipinagbubuntis nito. Ilang beses pang naulit yung mga ganong tagpo hanggang sa magpasya na si Lolo Manoy na lagyan ng patibong yung mga inaakala niyang madalas na dinadapuan ng mga ito. At isang gabi ay mayroong nahuli. Hindi na talaga nagawang makaalis pa nung isang aswang na nagbalak kay Celia. Nasa tansya nila ay ito rin yung bumibisita ng mga nagdaan. Nang maabutan namin ito, ay wala itong anumang saplot sa katawan at nangingintab. Nasaan yung tao na at ang baho ng amoy nito? Panay ang pagmamakaawa niya kay Lolo Manoy. Nakiusap ito na pagbigyan pa siya at nangakong hindi na uulitin pa. Sinabi rin ito na gaganti umano siya ng kabutihan kay Lolo Manoy at maging sa pamilya nito. Basta palayain lamang siya. Naawa naman sila Celia, kaya kinumbinsi nila Celia at Erning si Lolo Manoy na pakawalan na lang at sa tingin naman daw nila ay tapat ito sa kanyang mga sinabi. Kaya pumayag naman si Lolo Manoy. Di nagtagal ay may dumating pa na 2 at nagulat ako nang sumulpot mula sa madilim na bahagi
sa likod bahay nila Lolo Manoy yung isang matandang babae at isang lalaki. Di ako maaaring magkamali. Yun yung matandang babae na nakita ko at kumausap sa akin. Nilapitan nito yung lalaking nahuli nila Lolo Manoy. Tumingin ito sa amin sandali at nagpasalamat bago sila tuluyang nagpaalam. Mula po noon hanggang babalik na ako ng Maynila ay hindi na kami ginambala pa kahit na minsan ng mga aswang. Nais ko lang ibahagi yung naging karanasan ng lolo Juanito ko. Naganap po ito sa kanilang probinsya. Ilang dekada na po ang nakakaraan. Ayon po sa kanya, bata pa lang ay nakaranas na siya ng kababalagan sa kanyang buhay. 9 na taong gulang siya noon nang mahulog sa puno ng bayabas. Natagpuan siya ng kanyang ama sa paanan ng nasabing puno na wala ng malay. Dinala siya nito sa kanilang bahay at doon ay nagtaka sila nang wala na siyang pulso at napansing hindi na rin humihinga. Napaluha na kaagad ang nanay ni Juanito. Kaya mabilis na tumakbo ang kanyang ama sa isang manggagamot at hiningi ang tulong nito. Dahil sa hindi sila makapaniwala na ikamamatay ni Juanito yung pagkahulog na iyon dahil sa mababa lang yung puno. Nang dumating ang manggagamot sa kanilang bahay na kasama ng kanyang ama, pagpasok pa lang nito sa kanila ay may naramdaman na kaagad itong kakaibang presensya. Sinabi ng manggagamot sa tatay ni Juanito na may elementong nasa likod ng mga nangyayari sa kanilang anak. Inilabas nito ang mga dahon at iba pang mga gamit mula sa kanyang lalagyan at sinimulan na niya ang kanyang seremonya. Nakita nilang nagsimula ng umusal yung matandang manggagamot. Pinagpawisan nito ng gusto hanggang sa marinig nilang tila mayroon na itong kinakausap na hindi nga nagtagal ay nagulat sila nang bigla na lamang magsalita si Juanito. Sinabi ng manggagamot sa kausap nito na kanya nang pakawalan si Juanito at ibalik na sa kanyang mga magulang. Pero matapang yung tinig. Nagmatigas ito at sinabing kanila na umanong itapon ang katawan ni Juanito sapagkat hindi na raw nila mapapakinabangan pa. Na dahil doon ay napamura ang tatay ni Juanito sa sobrang galit at kanya pang binalaan ang nilalang na gagawin ang lahat makapagiganti lang sa kanya. Sinabi pa ng tatay ni Juanito na kanyang hahanapin kung saan ito naninirahan at kanyang susunugin ang bahay nito na idadamay lahat ng mga mahal niya sa buhay. Nabiglang narinig nila ang malakas na pagtawa ng nilalang. Nakakainsulto iyon at hinamon pa ang tatay ni Juanito at sinabing subukan daw niya. Gawin na lang at wag na raw sabihin pa dahil sa sobrang galit na naramdaman ay kinuha nito ang kanyang itak at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. May hinala na siya kung saan nakatira yung nilalang. Malakas ang kanyang kutob dahil minsan na rin siyang binaramdaman nito. Agad niyang tinungo yung puno ng bayabas na nasa likod bahay nila. Napansin niyang sumunod na rin yung matanda sa kanya. Tumagpas ang tatay ni Juanito ng mga tuyong dahon ng nyog na nagkalat doon. Kanya iyong inayos
at saka sinindihan. Mabilis na naglagablab yung mga tuyong dahon. At wala nang sabi-sabi pang idinuldol ang apoy na iyon sa puno ng bayabas. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng mga tinig na tila nagugulumihanan. At pamilyar sa kanila ang isang tinig na iyon. Yun yung tinig na sumapi sa katawan ni Juanito. Kung kanina, sila ang nakikiusap dito. Nung sandaling iyon ay ito na ang nagmamakaawa sa kanila. Na wag na umanong ituloy yung pagsunog sa kanilang tahanan. Humingi ito ng tawad sa kanila at nangakong ibabalik na ang bata. Sinabi naman ng tatay ni Juanito na gawin na lang at wag nang sabihin pa, na hindi pa rin niya inaalis yung apoy sa puno. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng kanyang asawa. Paglingon nila ay nakita nilang nakatungo ito sa bintana at sinabing nagbalik na si Juanito. Bago tuluyang alisin ng tatay ni Juanito ang apoy, ay sinabi niya sa nilalang na wag na sila nitong tatambalain pa kahit na kailan. At nangako naman ito. Pagbalik nila sa loob ng kanilang bahay, ay nakita nilang nakasandal na si Juanito sa kanilang dingding at umiinom ng tubig. Hapong-hapo ito na akala mo ay naglakbay ng napakalayo at tila patang-pata ang kanyang katawan. Nang sumunod na araw, ay nagawa namang makapasok ni Juanito sa kanilang paaralan. Pag-uwi niya ng bahay kinahaponan, ay inutusan siya ng kanilang ina na mag-igib ng tubig. Pagdaan niya sa may puno ng bayabas, ay nakarinig siya ng sitsit. Kaya napalingon si Juanito. Pero wala naman siyang nakita. Kaya nagpatuloy lang siya sa paglakad papunta doon sa batis kung saan siya nag-iigib. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay muli niyang narinig yung malakas na pagsitsit na iyon. Kaya napahinto na siya at muling lumingon kung saan sa palagay niya nagmumula yung tunog na iyon ng pagtawag. At nagulat siya nang makita ang isang nilalang na nababalot ng mga ugat at lumot, na ang balat nito ay tulad sa balat ng kahoy. Napasigaw na sana ng malakas si Juanito kung hindi lang nagawang takpan nung nilalang ang kanyang bibig. Halos mawala ng ulirat si Juanito sa sobrang takot. Ayaw niyang tumingin sa mukha nung nilalang. Noon lang siya nakakita ng ganon. Kaya naman, takot na takot talaga siya. Na naramdaman niyang nangatog ang kanyang mga tuhod. Pero nabigla siya nang makita niya sa kanyang harapan ang mukha nito. At sinenyasan siyang huwag maingay. Sinabi pa nito sa kanya na hindi siya nito sasaktan at gusto lang raw siyang maging kaibigan. Sa garagal na tinig ay sinabi niya dito na wala namang problema, pero mag-iigib na muna siya. Naramdaman niyang dahan-dahang humulagpos yung isang kamay nung nilalang sa kanyang bibig at pinakawala na siya nito. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Napatuloy siyang nakikiramdam sa kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya. Nang lingunin niya iyon, ay nakita niyang nakangiti ito sa kanya at kumakaway pa. Kahit papaano ay nabawasan yung takot na kanyang nararamdaman sa dibdib. Kaya noon pa lang ay alam na ni Juanito
kung gaano kahiwaga at kahalaga ang isang ngiti. Kinagabihan, matapos nilang makapaghapunan, ay sinabi niya sa kanyang ina na siya na ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan, na ikinatuwa naman iyon ng kanyang ina. Maging ang tatay niya ay nilapitan siya at hinimas ang kanyang ulo. Bago ito nagtuloy sa kanilang balkonahe at doon nagpababa ng kinain. Nang nasa harap na si Juanito ng kanilang panggirahan at sinisimula ng tanggalan ng mumo ang kanilang mga pinggan, ay muli niyang narinig yung sitsit at pumasok na kaagad sa kanyang isipan na marahil ay iyon yung nilalang na nagpakita sa kanya nung hapon nang magigib siya. Dahan-dahan niyang inilapit sa siwang ng mga kawayang dingding ang kanyang mukha upang silipin niyon. Nang bigla siyang magulat nang lumitaw ang malaking mukha nung nilalang. Muli itong sumenya sa kanya na huwag maingay, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Sinabi niya dito na may ginagawa pa siya at kanya na lamang bubuksan ang bintana ng silid para makapasok siya. Pumayag naman ito, pero laking gulat ni Juanito nang pagkatapos niyang makapaghugas ay makita niyang naroon na ang nilalang sa loob ng kanyang kwarto na nakaupo. Kaya mabilis siyang napatingin sa bintana at nakita niyang nakasarado naman iyon. Sumenya sa kanya yung nilalang na pinapaupo siya nito sa sahig sa kanyang harapan. Tumalima naman si Juanito. Tinanong siya nung nilalang kung pwede pa raw siya nitong maisama sa kanila. Napaisip si Juanito at hindi kaagad nakapagsalita. Habang nag-iisip siya ng kanyang isasagot, ay nagsalitang muli ang nilalang at sinabi sa kanya na huwag mag-alala pagkat babalik naman sila. Kanya lamang umanong ipapakilala si Juanito sa mga anak nito, pagkat gustong gusto daw nila si Juanito. Maging yung nilalang ay hindi na naitago pa ang kanyang pagkagusto sa pagkatao ni Juanito. Pero kahit ganun na ang sinabi sa kanya ng nilalang, ay nagdalawang isip pa rin siya na sumama. Kaya muling nagsalita yung engkanto at sinabing hindi sila magtatagal. Kaya pumayag si Juanito. Sinabihan siya nung nilalang na may gana sa banig at kanyang ipikit ang mga mata. Nagginawa namang lahat iyon ni Juanito. Narinig niya ang boses ng engkanto at sinabing buksan na ang kanyang mga mata. Na agad naman niyang ginawa. Nagulat siya nang mag-iba na bigla ang kanyang paligid. Naisip niyang marahil ay iyon na yung lugar ng nilalang. Nakita niya sa kanyang harapan ang mga batang engkanto na halos kaidaran lamang niya yung iba. Masaya ang mga itong makita siya. Kitang-kita niya iyon sa kanilang mga ngiti. Binati siya ng mga ito at sinabing nagagalak sila na makita si Juanito. Na narinig niyang sinabi pa ng mga ito ang mga katagang maligayang pagdating. Natuwa si Juanito sa kanila, maging sa mga bagay na kanyang nakita. Maganda ang kanilang lugar. May mga halaman at bulaklak na noon pa lamang niya nakita simulang nagkaisip siya. At napakarami ring mga pagkain. Pero may isang bagay na nakatawag talaga sa kanyang pansin. At iyon ay yung puno na mayroong iilang bunga. Kakaiba ang bunga noon.
na para iyong atis ang hugis pero kulay kayumito naman. At mayroong mga bato na nakabaon sa puno nito na agad niya iyong nilapitan at hinawakan. Namangha talaga siya at nagandahan sa mga batong naroon, maging sa bunga ng punong kahoy. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig ang tinig ng engkantong nagdala sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit niya nilapitan at hinawakan ang mga bato. Sumagot si Juanito at sinabi niya ang totoong nararamdaman. Nagandahan umano siya sa mga ito nang bigla na lamang naalis sa pagkakabaon yung isa sa mga bato at lumutang ito sa hangin. Inilahad ni Juanito ang kanyang palad na minuestra niyang sasaluhin kunyari ang bato, na namangha talaga siya at nasorpresa nang makitang dahan-dahang bumababa iyon papunta sa kanyang mga kamay. At di nga nagtagal ay sumayad na ito sa kanyang palad at mabilis niya iyong ikiniyom. Naglapitan ang mga batang engkanto sa kanya at kinamayan siya. Nagpakilala pa ang mga ito sa kanya at pagkatapos ay niyaya siya maglaro. Nawili si Juanito sa pakikipaglaro sa kanila. Masayang masaya siya na halos makalimutan na niya ang sa kanila. Nagulat na lamang si Juanito nang marinig niya ang tinig ng engkanto na nagdala sa kanya doon sa lugar. Sinabi nito sa kanya na kailangan na nilang bumalik sapagkat mag-uumaga na. Medyo nakaramdam si Juanito ng lungkot dahil sa gusto pa sana niyang makipaglaro sa mga bago niyang kaibigan. Napansin iyon ng engkanto kaya sinabi nito sa kanya na marami pa namang pagkakataon at babalik na lamang sila. Agad na nanumbalik ang sigla at aliwala sa mukha ni Juanito nang marinig niya iyon mula sa kanyang kaibigan. At lalo pang natuwa si Juanito nang maalala niyang mayroon pala siyang magandang bato na maiuwi at nasa kanyang bulsa. Dinukot niya iyon at nagpasalamat sa nilalang. Sinabi nito na kanyang ingatan ang bato pagkat hindi umano pangkaraniwan iyon, at pinapikit na muli siya ng engkanto. Naramdaman niyang niyuyugyug na siya ng kanyang ina at ginigising upang pumasok sa paaralan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay napatingin pa siya sa buong silid na ipinagtaka naman ng kanyang ina at sinabing nananaginip pa yata ito, at muling ipinaalaala na magmadali na siya pagkat papasok pa. Napaisip si Juanito at nalungkot pagkat isa lang palang panaginip iyon. Pero nang maalala niya ang tungkol sa bato, ay agad niyang kinapa iyon sa kanyang bulsa at gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang naroon iyon. At nasabi niya sa kanyang sarili na totoong nangyari pala ang lahat. Kaya masiglang masigla siyang pumasok sa kanilang paaralan nung araw na iyon. At doon po nakuha ng lolo ko yung kanyang bertud, kaloob sa kanya nung engkanto na naging kaibigan niya. Nang nasa paaralan na ang lolo ko nung araw na iyon, ay hindi niya maiwasang hindi tingnan ang bato. Kaya lagi niya iyong inilalabas mula sa kanyang bulsa at pinagmamasdan. Ngunit nagulat na lamang bigla si Juanito
nang bigla iyong mawala sa kanyang kamay habang tinitingnang mabuti. Nang haplutin iyon ng kanyang kaklaseng si Buboy. Malaking bata ito para sa kanyang edad at talagang may pagkabargas. Mahilig itong mangbuli. Pagkatapos niyang kunin ang bato ay sinabi niyang kanya na raw iyon. Kaya mabilis na kumilos si Juanito. Tumayo siya at pilit na binabawi yung bato sa kanyang kamag-aral. Nakipag-agawan siya dito. Pero dahil sa mas malaki sa kanya, ay hindi niya magawang mabawi iyon. Hanggang sa dumating yung kanilang maestra at naabutan sila sa ganong tagpo. Agad na pinalapit sila nito at nagtanong kung ano ang kanilang pinag-aagawan at kung sino ang nagumpisa. Agad na nagsalita si Buboy. At walang kagatol-gatol na sinabi nitong si Juanito ang nagumpisa ng lahat. At pilit na inaangkin umano yung kanyang bato. Agad namang itinanggi ni Juanito ang paratang na iyon ng kanyang kaklase. At nangatwiran na kanyang talaga yung bato. Dahil sa kanilang mga sinabi, ay naintriga yung kanilang guro kung ano ba yung bato na kanilang binabanggit at pinag-aagawan. Kaya inutusan nito si Buboy na ilahad ang palad pagkat gusto niyang makita yung bato na kanilang sinasabi. Nang makita iyon ng kanilang maestra sa unang pagkakataon, ay namangha kagad ito at humanga sa ganda noon. Pagkat noon pa lamang siya nakakita ng ganong uri ng bato sa buong buhay niya. Mabilis niyang kinuha yung bato at sinabing itatago na muna niya. Yaman din lamang na hindi sila magkasundo na dalawa. Dagdag pa nito ay hindi niya iyon ibibigay sa kanino man sa kanila, maliban na lang na dali nila ang kanilang magulang. Nagkatinginan sila Juanito at Buboy sa isa't isa. Pagkat pareho nilang ayaw na mapatawag ang kanilang mga magulang sa paaralan nang dahil sa may ginawa silang kabalbalan. Nalungkot si Juanito. Nakatungo siyang bumalik sa kanyang upuan habang si Buboy naman ay ngingiti-ngiti pa ng nakakainsulto ng kanya itong masulyaban. Hanggang sa mag-uwian sila ay nanatili lamang na walang imik si Juanito sa kanyang upuan. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay nawala lang ng ganong kadali yung kanyang bato na itinuturing niyang regalo mula sa kanyang kaibigang engkanto. Lalo pa siyang nalungkot nang maalala ang sinabi ng kanyang kaibigan na ingatang mabuti ang bato. Nang lumabas na sila mula sa kanilang silid-aralan, ay nagmamadaling nilisan ni Juanito yung kanilang paaralan. Lakad-takbo ang kanyang ginawa upang mabilis na makauwi sa kanila. Masamang-masama ang kanyang loob. Nakaramdam pa siya noon ng matinding galit kay Buboy. Gusto niya itong saktan. Ngunit paano? Naitanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa ang laki talaga nito kumpara sa kanya, na kanya nga lang sinubukang buklatin ang kamay nito upang makuha ang bato nung nag-aagawan sila, ay hindi na niya nagawa. Ang saktan pa kaya, naisip ni Juanito. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad na napansin ng kanyang ina ang kanyang pananamlay. Kaya tinanong siya nito kung ano ang problema at kung may sakit ba siya.
Magalang naman siyang sumagot sa kanyang ina at sinabing wala. Pagkalapag ng kanyang bag ay agad na dumiretso siya sa kusina at kinuha ang galon upang magigib. Nang papunta na siya sa balon, ay biglang narinig niya ang isang sitsit nang matapat siya sa puno ng bayabas. Kinabahan si Juanito na baka magalit ang kanyang kaibigan kapag nalaman nitong wala na sa kanya ang bato. Kaya napaisip siya kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang kaibigan. Nang may maisip na siya, ay lumingon si Juanito at nakita nga niya ang engkanto. Magsasalita na sana si Juanito nang bigla siyang maunahan nito. Sinabi sa kanya ng engkanto na huwag na siyang malungkot pagkat hindi naman umano nawala ang bato sa kanya. Nananlaki ang mga mata ni Juanito sa pagtataka nang kanyang marinig iyon. At nakita niyang ininguso ng kaibigan ang kanyang bulsa. Nagmamadali niyang kinapa iyon at lumuwang na bigla ang kanyang bibig sa kasiyahan nang maramdaman nga niyang naroon ang bato. Nagtatakang nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paanong nangyari iyon. Paanong nabalik sa kanya ang bato? Gayong kitang-kita niyang ginawa iyon ng kanilang maestra mula kay Buboy. Muling ipinaalaala ng engkanto kay Juanito ang sinabi niya tungkol sa bato na iyon ay hindi pangkaraniwan. At ipinaliwanag nito na dahil siya na ang nagmamay-ari ng bato, kung kaya walang sino man ang maaaring makakuha pa noon, maliban na lang kung may angkin ding kakayahan. Muling nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paano ba raw naging hindi pangkaraniwan ang bato. Ano raw ba ang mga maaaring gamit nito? Sinabi ng engkanto sa kanya na hindi naman ito maaaring panghilot dahil sa maliit. Nanatawa naman si Juanito nang maintindihan na nagbibiro ang kanyang kaibigan. Kanya na lamang umanong malalaman pagdating ng takdang panahon pagpapatuloy nito. Tumango naman si Juanito, palatandaang kanyang naunawaan ang sinabi nung engkanto sa kanya. Nagpaalam na muna siya dito at sinabing siya ay mag-iigib pa. Inimas ng kaibigan ang kanyang ulo at agad na itong naglaho. Pagbalik ni Juanito ng bahay, habang kanyang isinasali ng inigib na tubig sa kanilang banga, ay siya naman pagdating ng kanyang ama. Butil-butil ang pawis nito at namumutla ang mga labi, na nang makita ng kanyang ina ay agad itong nag-alala at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Dumiretso sila sa kanilang silid at nahiga ang kanyang tatay doon. Inutusan siya ng kanyang ina na magpainit ng tubig. Habang nasa harapan si Juanito ng kanilang lutuan, ay bigla niyang naramdaman na tila uminit yung kanyang hita. Kaya agad niyang kinuha yung bato. Hindi naman niya maunawaan kung bakit umiinit iyon ng ganon. Nang kumulo na ang tubig, ay narinig niya ang kanyang ina na inutusan siyang isalin sa plangganita at kumuha ng bimpo. Haluan din raw niya ng malamig na tubig yung mainit. Kaya ibinalik na niyang muli yung bato sa kanyang bulsa at mabilis na tumalima si Juanito. Samantala, mas uminit pa yung bato. Kung kaya napilitan siyang
gamitin ang bimpo upang ipanghawak doon. At kanya iyong inilabas na muli mula sa kanyang bulsa. Muli niyang narinig ang kanyang ina at ipinadadala na sa kanya yung mga iniutos nito. Paglapag niya ng plangganitang may maligamgam na tubig, ay nakita niyang pawis na pawis ang kanyang ama, na nagbubutil-butil iyon sa kanyang noo. Kaya, kanyang pinunasan ng hawak na bimpo, nakasalukuyang pang naroon ang bato. At nagtaka ang kanyang ina at napapulalas nang makita nitong umaliwalas na bigla ang mukha ng kanyang ama, at tila nawala sa isang iglap kung anuman ang dinaramdam nito kani-kanina lang. Pinagmasdan rin ni Juanito ang kanyang ama at nakita nga niyang bumuti na ang kalagayan nito. Napaisip na kaagad si Juanito at nasabi sa sariling marahil ang isa sa kahalagahan ng bato ay nakakapagpagaling ito. Kaya natuwa si Juanito pagkat naisip niya marami siyang matutulungang tao. Nang sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Juanito sa kanyang silid-aralan, ay napansin niya kaagad na tila mainit ang ulo ng kanilang maestra. Ang lakas ng boses nito at inuutusan ng kanyang mga kamag-aral na hanapin yung bato. Pabulyaw pa nitong tinanong si Buboy kung kanya ba raw kinuha iyon. Pagkat nang tingnan niya sa kanyang bag pagdating sa bahay noong nagdaang gabi, ay wala na raw iyon. Mabilis namang sumagot si Buboy at sinabing hindi. Sunod naman na tinanong ng kanilang guro si Juanito. Kinabahan siya pagkat nasa kanyang bulsa iyon. Mapagkakamalan siyang kinuha niya iyon sa bag ng kanyang maestra. Nag-alala din siya na baka bansagan siya at tuksuin na magnanakaw. Pero sinabi ni Juanito sa kanyang sarili na hanggat alam niya kung ano ang totoo, ay hindi siya dapat na matakot. Pero bigla na naman siyang nalungkot at nag-alala pagkat naisip niyang paano niya sasabihin ang totoo. Paano sila maniniwala sa kanya? Baka sa halip na magnanakaw ay bansaga naman siya na baliw. Napatingala si Juanito at nag-isip, pero nagulat siyang bigla nang marinig ang malakas na tinig ng kanilang guro nang tanungin siyang muli nito. Hindi nakasagot si Juanito. Naramdaman na lamang niyang biglang hinawakan ng kanyang guro ang magkabila niyang bulsa. Napapikit na lamang si Juanito sa sobrang pag-aalala. Ngunit nagulat siya. Wala siyang naramdamang bato sa magkabila niyang bulsa. Kaya sinabi niya sa kanilang guro na hindi niya iyong kinuha.